Good day, good morning my friends. Here we go. Panibagong araw, new day. Let me express to you and update to you my chickens and fowls and breeding and raising chickens and fowls mga kabid in my small backyard. So ito medyo napapa-English tayo mga kabid because we have new visitors that were waiting and sometimes they come to our channels and check out our latest videos and updates in our small backyard of breeding chicken and fowls mga kabid. So come on, let's go. Let's start the video with intro. Let's go. So good day to you all. Here we go. Ipapakita ko po sa inyo. I will show you how I mix my food for my developing baby stag, chicks, and small chicken mga kabid. Those that are growing. Nagmi-mix po ako ng pagkain ng aking mga alagang manok. Depende po sa nakikita kong pangangailangan nila, sa nakikita ko pong development nila mga kabid. So makikita nyo mga kabid, ang mixture po ng aking pagkain ng manok is Integra 2 and then yung Integra 4 na crack mga kabrid, yung crumble na Integra 4 yung red. So makikita nyo yung mga kabrid ang simpleng pag mimix natin, nilagyan din natin ng corn grits mga kabrid para balanse ang sustansya nga maibibigay natin sa ating mga alaga mga kabrid. Napakasimple lang po ito, pero ginagawa ko ito mga kabrid dahil sa nakikita ko sa kanila. So sa 4 years po na pag-alaga mga kabrid, napapansin ko ang mga pangangailangan ng aking mga alaga is by experience mga kabrid. So makikita nyo, most of breeders, small bucket breeders is ginagawa yung mga ganito. Ito naman po yung sa akin. This is my way on how I assist the developing baby chicks here in my small bucket mga kabrid. In backyard procedure lang. It is not meant to correct any kinds of breeding procedure of other breeders. It is also mine by my experience, by my analysis on how I check my chickens development mga kabrid. So tara, samahan nyo ako. Makikita nyo, ayan may halo po tayong vitamin 4 powder. Powdered multivitamin sa ating mga manok mga kabrid. Mostly nilalagay ito sa tubig. Sa akin nilalagay ko yan dyan siya. Kasi po, ang process po na ginagamit natin, our procedure of feeding our chickens is through with feeding mga kabrid. You mean with feeding? I mean with feeding is binababad ko po yan. 10 to 15 minutes mga kabrid, binababad ko po yan para po yung corn grits mga kabrid, which is matitigas para tunawin ang ating mga baby chicks. So mga baby chicks natin is mahihina pa panunaw niyan. Kailangan ng pagkain po nila mga kabrid is malalambot. So corn grits, matigas, kailangan ibabad po. 10 to 15 minutes mga kabrid. Ibabad ko po yan. Tapos may saging na saging na saba na tayo mga kabrid. Ayun, i-transfer na natin mga kabrid sa ating mahiwagang balde. Sasapin-sapin na siya. Kinakabahan na tayo mga kabrid. So tuloy lang mga kabrid. Shout out sa ating new friends from Alabama, Ma'am Rhonda. Wow. Thank you for connecting to me. And this is my simple ways as backyard breeder, small backyard breeders, on how I raise my chickens, baby chickens, focusing now on baby chickens, baby chicks. So to my new friends also from Mexico, Sir Chicken Adventurer, Chicken Explorer mga kabid. Check out and connect to him so that we can help him grow on how he's also a breeder of small numbers of chickens there in Mexico. So we keep on talking on his live streams, and I said I have also my own way. So thanks for checking onto me, and then this is it, pansit mga kabid. So ayan naalalayan ko ang development nila mga kabrid kapag nagmi-mix ako ng pagkain. Kasi for 4 years nating papalaki ng mga sisiw, pagpapalaki po ng mga sisiw mga kabrid, isa doon tayo nakakapag-monitor, nakakapag-adjust. Ay, hindi pala talaga kailangang i-integrato mo agad. Or paano paglaki-laki na lang ng konti. Talagang mapapansin mo na ang development ng mga chicks mga kabrid, mga sisiw natin is medyo
nababagal. Samantalang kung medyo nagmi-mix tayo, nag-a-adjust tayo, yung development nila is nasasabayan ng ating mixture ng pagkain mga kabrid. So kaya naghahalo na ako ng crumble pag meron ng ano. Pero depende sa nakikita ko. It's all up to you as breeders mga kabrid. It's about your experience, about your belief or paniniwala. So tamang pagpapalaki ng ating mga sisi mga kabrid. So tara, samahan niyo ako mga kabrid. Samahan niyo ako dito sa ating mga pinupukusan ng mga sisi mga kabrid. Ayan. Ayan sila mga kabrid. Ayan sila mga kabrid. So hindi siya hindi siya malinaw maigi. Pasensyahan nyo na. Ilang piraso ito? 2, 4, 7. 2, 4, 6, 7. So mga kabrid, 7 piraso. 7 pieces of chicks from the procedure of crossbreeding mga kabrid. Ito yung pinakalas natin mga kabrid. Yan ang pinakalas natin. So ayan sila mga kabrid. So ayan sila mga kabrid. Ayan. Mayroon ako nakikita ang mga dark leg na 4 na gray, isang gray na babae, 3 lalaki, 2 bulik. Bulik yan siguro. Yun, may bulik tayo. 2 parehas babae. Thanks God. Salamat. 2 babae tapos isang itim mga kabrid. 2 ito, nandun sa kabila yung isa. Kasi naiwanan siya. Siya yung pinakamaliit dyan. Yung the smallest one ay separate them to the others which is the same size of their body conformation mga kabrid. Let's go. Kasi bubulihin siya ng mga malalaki yung small ones natin. So yun mga kabrid, i-explain ko lang sa inyo ang konting pagpapakita ng ating munting adjustment sa pagkain ng manok. Ginagawa ko po ang I'm making a mixture of feeds. Ginagawa ko ang paghahalo ng mga pagkain ng manok. Depende po sa status or the situation of our chicken. For example, my chickens are mostly molting or nagpapalit ng balahibo mga kabrid. Ang ginagawa ko po ay nag-mimix po ako ng pagkain. Doon ako tumutudo or nag-mimix ng medyo marami-raming high percentage ng carbohydrates kagaya ng kanin o yung rice nga para sa mabawasan natin at mapabilis natin ang pagpapalit nila ng balahibo mga kabrid pagdating sa mga frozen chicken natin, pati sa chicks mga kabrid. So mostly ito ang ginagawa ko mga kabrid. Makikita nyo mayroon ako sa mga tandang mga kabrid. Yan ang mixture natin mga kabrid sa ating mga tandang mga kabrid. Yan ang mixture natin. Yung 7 types of grains, 7 types of grains, Integra 3, tsaka yung crack corn na malalaki mga kabrid. Ayan ang mixture natin. Tapos ito naman yung sa mga babae natin, mga nangingitlog, dumalaga. Ayan po, Integra 3 mga kabrid. Yan, walang halo yan kabrid. Wala silang halo, pang-inahin siya. Pang-inahin mga kabrid. So pang-inahin siya. Tapos ito yung panghalo natin mga kabrid sa mga sisiw or sa mga dito natin mga kabrid. Ayan, may halo na siya. Pero ito, tinatabi natin kasi in case na mag-adjust tayo, kailangan natin damihan ng corn sa ating mga alaga mga kabrid, which is mainit ito sa katawan ng ating mga alaga, kaya kailangan lagi siyang nakababad pag isi-serve mo siya mga kabrid. So yan corn grits mga kabrid. Iba naman yung crack corn. Yung mga crack corn mga kabrid, malalaki siya. So iba siya. Tapos ito yung hinalo natin mga kabrid. Pagdating sa mga papalaki nating baby stags mga kabrid, yung mga 3 months natin running to 4 months, nag-a-adjust na tayo sa mixture. Naghahalo na tayo ng crumble na stag developer 4, tapos yung Integra 2 mga kabrid. Naghahalo na tayo niya bago tayo magpalit ng Integra 2.5 mga kabrid, yung maliliit na pellets. Kasi kung yung mga sisiw natin is haluan agad natin ito, ayawan nila yan kasi nalalakihan sila. Bali pag lunok nila yan is medyo sumasabit-sabit yan sa mga lalamunan mga kabrid. What? Oh my God! Kaya ang ginagawa ko pagdating sa developing chicks mga kabrid, growing chicks, adjusting, change feeding, dyan ako medyo maingat. Change feed, pagpapalit, depende. So kung kaya nilang magpalit-palit ng yung papalaki na sila, nag-a-adjust din ako sa pagkain nila mga kabrid. Integra 4 plus crumble, tapos Integra 2 hanggang mag 2.5 tayo. Maliliit siya na ganito yung Integra 2.5, tapos hanggang sa maging ganito na sila. Yung maroon na pellets, Integra 4 plus na hindi crumble, doon na tayo mag-ano. Pag
yung magtitilaok na sila, 4 plus na yun mga kabrid, hanggang sa maging ganito na sila mga kabrid, maintenance natin mga kabrid. So pag nagpapalit po ang balahibo ang ating mga alaga mga kabrid, ang timanang hindi normal ang dapat na intake nila ng pagkain, kasi kung more on protein ka, mas mabagal po ang paglalagas o pagpapalit ng balahibo mga kabrid kapag ang mixture ng pagkain natin is madami-dami or mataas-taas ang dosage ng protein mga kabrid. Protein na nag-help sa mga muscles, tapos ang carbo naman is talagang doon sa kanilang natural na lakas mga kabrid. So para ma-enhance natin yun yung sa lakas nila. So protein sa muscles. Pagdating naman sa mga lakas nila, puwersa nila, maging ma-develop ang mga puwersa nila yon, yung kaya nilang ibitaw mga kabrid, is doon tayo sa carbo mga kabrid. Kaya nga pagdating sa pagpapaigi ng manok, ang may tinatawag silang carbo loading mga kabrid. Ayun o. Tapos ito, yung ating, ito pala yung dalawa. Ito, dalawa na tayo. Ito mga kabrid. Ito pala, konti yung dosage natin sa mga sisiw natin to doon, no? Tapos dito, yung sa mga medyo stagnant na malalaki mga kabrid. So yan, medyo siya, medyo time consuming, tapos medyo medyo mahirap siya para sa mga breeder ang mag-adjust, mag-change speed pagdating sa mga alagang manok. At ayun na nga mga kabrid, maglinis na tayo ng ating munting backyard dahil magkukording tayo ngayon, magkukording tayo ng ating mga alaga. So syempre bago mag-cording, linisan muna mga cording area mga kabrid dahil para yung mga alaga natin is maging safety. So hanggang dito na lang mga kabrid ang munting nating paglalathala, and hopefully mga kabrid, lagi po kayong nasa maayos na kalagayan mga kabrid. Thank you po and God bless po sa inyo.